bautismuhan ng tubig, narinig o kaya dumapo sa kanyang balikat ang isang kalapati at merong tinig na sinasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. At pagkatapos po niyan, dinala siya ng Espiritu sa ilang upang mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi na hindi siya kumain. At pagkatapos doon, nung magawa niya ang pag-aayuno, dumating ngayon ang dyablo upang siya'y tuksohin. Ang unang ginawa ng dyablo, sinasabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito upang tayo ay may makain. Subalit, sumagot ang ating dakilang Panginoon, nasusulat, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. At ngayon, dinala ng Espiritu ang ating dakilang Panginoon upang ipakita, upang sabihin sa kanya para siya'y tuksohin muli na sinasabi nung siya'y nasa bundok, magpatahulog ka sapagkat nasusulat din naman. Kung mapapansin natin, gumamit din ng kasulatan ang dyablo na sinasabi, siya ay magbibili ng kanyang mga anghel upang ingatan ka at huwag matisod ang iyong mga paa sa bato. At pagkatapos sa pangatlong pagtukso, kung sinabi ngayon ng ating dakilang Panginoon, humayo ka, Satanas, sapagkat sa Panginoon mong Diyos, ikaw ay maglilingkod. At pagkatapos, dinala siya sa taluktok ng templo at ipinakita ang lahat ng kaluwalhatian, ang kayamanan ng buong sanglibutan na sinasabi ng dyablo. Lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa sa akin. Pero ang sinabi ng ating dakilang Panginoon, lumayas ka, Satanas, sapagkat sa Panginoon mong Diyos, ikaw ay sasamba at maglilingkod. At pagkatapos po noon, iniwan siya ng anghel, o iniwan siya ng dyablo, at sumunod ang mga anghel upang siya'y pagsilbihan. At pagkatapos po noon ng ating dakilang Panginoon ay nag-umpisa na ng kanyang tinatawag na ministeryo. Ang ginawa niya, naganap muna siya ng kanyang ginawang alagad. Una niyang nakita ang magkapatid na Andres at Simon Pedro. At ganoon din ang magkapatid na Juan at Santiago na anak ni Zebedeo. Sila po ay kapwa mangingisda na naging tagasunod ng ating dakilang Panginoon. Nakilala rin niya si Natanael, si Mateo, si Tomas, si Judas Tadeo, at marami pang mga alagad na nabubuo sa 12 tagasunod ng ating dakilang Panginoon, at nag-umpisa na siya mangaral ng salita ng Diyos. Sa kabila ng pangangaral, ipinakita niya ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Nung meron siyang handaan sa Kana o kasama sa Kana na nangyari, ang sabi, wala ng alak. Ang ginawa ng ating dakilang Panginoon, nagpasuko siya na punuin ng tubig ang tapayan upang meron silang maiinom. At ito
basan ng ating dakilang Panginoon at ginawang alak. Subalit nung tikman na ang alak, bakit inilabas ninyo yaong mas masarap ta kaysa sa unang inilabas? Kaya po pagmula noon, nakilala ang ating dakilang Panginoon sa kanyang mga kababalaghan. At nagpatuloy po siya ng pangangaral, itinuro niya kung papaano ang tamang pamamaraan ng paano dapat ang pagkagalit, kung paano natin dadalhin ang pamamaraan kapag tayo po ay nagagalit. Itinuro din niya kung paano ibigin ang kaaway na sinasabi nung una. Na ninyo ikangay sinasabi nung una, ibigin ninyo ang inyong kapwa at kaputan ninyo ang inyong mga kaaway, ngunit kayo'y sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisipag-usig. Sa mahinahon na paraan ng pangangaral ng ating dakilang Panginoon, marami pa siyang itinuro. Katulad ng pagpaparaya, katulad ng pag-aayuno. Lahat ng yan, itinuro ng ating dakilang Panginoon. Sa kabila po noon, ay nagpatuloy siya ng pangangaral sa pamamagitan ng mga talinhaga. At bakit idinadaan niya sa mga talinhaga ang kanyang pangangaral? Sapagkat tunay na sinasabi, ipinamamalas lamang ang karunungan ng Diyos doon sa mga mababang kalagayan. Sapagkat maraming nakapaligid sa ating dakilang Panginoon, walang nariyan ang mga Parisiyo na halos nakatatalastas ng lahat ng mga bagay. Pero kahit hintuturo o hinliliit ng kanilang mga kamay ay hindi man lamang galawin sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Ano pong ginawa at tinuturo ng mga Parisiyo? Sa pamamagitan ng salit-saling sabi ng matatanda, isinisiksik nila sa kautusan ng Diyos at ginagawa nilang pandagdag na sa halip na ituro ang tunay na aral ng salita ng Diyos, gumagawa sila ng sarili nilang aral at iyon ang ipinapatupad sa mga tao. Kaya po mapapansin po natin, ang pangangaral ng talinhaga ay upang ipamalas ng ating dakilang Panginoon na tumingin man sila ng tumingin, hindi nila mababanaagan kahit dilat ang kanilang mga mata. Kaya kung mapapansin po natin mga kapatid, ang mga Parisiyo ay nagsipag-aral ng mga karunungan at ng mga kaalaman. Pero parang lumalabas balakid sa kanila ang ating dakilang Panginoon. Kung kaya sila po ay palaging nagkukumpul-kumpul at nagpupulong sapagkat naiinggit sila sa ginagawa ng ating dakilang Panginoon. Dahil yung simpatya ng tao sa halip na sa kanila sumusunod dahil sila yung nasa kalagayan nung una na nagpapatupad ng mga kautusan pero nadadivert po yung tao sa pagsunod sa ating dakilang Panginoon dahil po sa Ebanghelyo o salita ng Diyos na ipinangangaral ng ating dakilang Panginoon. At ganun din po, pinapatunayan ng mga himala na kapag pabilat siya ng mga bulag at ganun din, ang mga pilay ay nangakakalakad, ang mga pipi ay nangakapagsalita, ang mga may kitong ay nagiging malinis ang kanilang mga balat, at marami pa siyang mga tinulungan katulad ng isang patay na nakikita niyang nasa prosesyon na, hinawakan niya pa para mabuhay. Sa makatuwid, gumalaw ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon na kung saan maraming tao ang nagsisunod, maraming tao ang nanalig at sumampalataya sa ating dakilang Panginoon. Pero po, mas higit na pinagnanasaan pa rin ng mga Parisiyo, ganun din ng mga iskriba ang ating dakilang Panginoon. Sa pagkabila po ng mga bagay na yan, dumating ang punto
ng ating dakilang Panginoon nung malapit na ang pista ng Paskwa o tinapay na walang libadura. Kung mapapansin natin, ito na yung pagkakataon na dapat sana'y ating dakilang Panginoon makapasok na sa Jerusalem. Sa pamamagitan ng pagpupugayan ng mga tao, ang ating dakilang Panginoon sakay ng isang batang kamilyo o batang asno na walang iba, papasok siya sa buok ng Jerusalem. Ang mga tao ay nangagsisigawan, Hosana sa anak ni David. At ganun din po, nung pagpasok siya, nadatnan niya sa templo ang mga maniningil o mga namimili ng mga kalapati o nagpapalit ng mga kalapati. At ganun din ang mga salapi. Kaya, ginulo ng ating dakilang Panginoon, kumuha siya ng isang panghampas at ipinagtataob yung mga upuan at ganun din yung mga dulang. Dahil po, sinasabi ng ating dakilang Panginoon, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Subalit, ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. Isang salita ng ating dakilang Panginoon na hindi lang tumitingin sa kahalagahan ng isang templo na walang iba. Tayo po yung templo na yan na dapat ang nananahan sa buhay natin, sa pagkatao natin, ang manalangin at hindi natin hahaluan ng ugali ng pagiging isang tulisan. Kaya kung mapapansin po natin ang ating dakilang Panginoon, kahit nasa loob na siya ng Jerusalem, patuloy siyang nangaral ng salita ng Diyos. At marami pa rin ang nagsisunod sa kanya at kanyang pinagaling. Pero po dumating sa punto na ang isa sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon nakapagkasundo sa pamamagitan ng isang halik kung ano ang maibibigay sa kanya na bayad kapalit ng pagkakanulo sa ating dakilang Panginoon na walang iba kung sino pa yung malapit sa kanya na siyang may tangan ng supot, siya pa ang nagkanulo sa kanya na walang iba. Nakipagkasundo nung gabi upang ating dakilang Panginoon maituro niya at siya'y mahagkan kapalit ng 30 pirasong pilak. Kaya po ang ating dakilang Panginoon, dumating ang panahon nung nararamdaman niya ng malapit na ang kanyang kapanahunan, dinala niya ang kanyang mga alagad ng isang paghahanda ng huling hapunan ng tinatawag na pagdiriwang ng Paskwa. Nagpasuko siya ng 2 alagad upang ipaghanda ng isang puok o isang lugar na pagdadausan ng hapunan. At gayon din po ang nangyari nung mabuo na ng ating dakilang Panginoon. Naipon niya ang kanyang 12 alagad at dito niya ipinagkaloob na sa pamamagitan ng tinapay na sinasabi niyo, ito ang aking katawan. At ito ang aking dugo, walang iba. Hinahalin tulad sa kanyang katawang laman. At ganun din sa kanyang dugo na iaalay at isasakripisyo. Bilang pag-alaala at paggunita ng sa ating dakilang Panginoon na siya nating ginagawa din tuwing mahal na araw. Pagkatapos po noon, siya po ay nanalangin kasama ng kanyang mga alagad sa pook ng Getsemani. At pagkatapos po noon, nung siya ay magapanalangin na, bumalik siya sa kanyang mga alagad habang nag-aantay ang nangyari, nadatnan niyang natutulog. At pagkatapos po noon, nung natutulog, bumalik na muli ang ating dakilang Panginoon sa kanyang dalangin, sa kanyang Ama. Ama, kung maaari sana'y lumagpas sa akin ang sarong ito. Datapwat, hindi ang kalooban ko ang siyang mangyari, kundi ang iyong kalooban. Ganun man, bumalik muli ang ating dakilang Panginoon sa kanyang mga alagad. At dahil sa kanilang kahinaan ng lulupaypay at tulog pa rin. Kaya
ginising na muli ng ating dakilang Panginoon hanggang sa 3 ulit niyang ginawa. At pagkatapos noon, siya naman pagdating nagkanulo sa kanya na siya'y hinagkan kasama ng mga kawal at hinuli ang ating dakilang Panginoon at iniharap ngayon ito doon sa lugar ni Herodes. Ang ginawa ni Herodes, ipinadala siya kay Caiphas, binalik kay Anas, dinala muli kay Herodes, at ibinalik kay Pilato. Sabi ni Pilato, hindi ko ilalagay ang dugo ng taong ito sa aking mga kamay. Kaya kumuha siya ng isang palanggana at naghugas siya sa madla na ipinakikita niya dahil lang sa sinabi ng kanyang asawa. Maraming mga bagay na ang aking pinagdaanan sa mga panaginip na huwag mong ilalagay sa iyong mga kamay ang paghatol sa taong matuwid. Kaya sa pamamagitan po nito, naging magkaibigan si Herodes at si Pilato, muling ibinalik kay Herodes ang ating dakilang Panginoon. Pero dahil nga sa ang ating dakilang Panginoon, sabi ni Pilato, hindi ako mananagot sa dugo ng taong ito. Ang sabi ng mga tao, kami ang mananagot sa dugo ng taong yan. Sinabi ni Pilato, nasusulat din naman sa ating mga kautusan na kinakailangang magpalaya ng isang bilanggo. Narito si Barrabas at ang ating dakilang Panginoon. Pero mas higit na pinili ng mga tao na palayain si Barrabas. At ang ating dakilang Panginoon ay siyang tatanggap ng walang iba. Paghatol na mula sa bibig ng mga tao na nangagsisigawan, ipako siya sa krus. At pagkatapos mo nun, dinala siya sa isang haliging bato na may tali at hinubad ang kanyang mga damit at pinaghahampas sa likuran ng mga bakal matitigas na bagay na may mga kawil na halos bawat tama ng mga panghampas na yaon ay bumabaon at sumisiksik sa kalamnan ng ating dakilang Panginoon. At pagkatapos yan, inilabas ni Pilato ngayon sa mga tao. Nilagyan siya ng koronang tinik at muling nagsigawan ng tao, ipako siya sa krus at naghanda rin naman ng isang krus na siyang dapat na pagpakuan sa ating dakilang Panginoon. At ito'y ipinapasan sa kanya. Sa kabila ng kanyang paglakad, nung siya'y bitbit niya ang krus papunta doon sa bundok ng Golgotha. 3 beses siyang nalugmok at bumagsak dahil sa bigat ng krus. At meron pang lumapit sa kanyang babae na idinampi sa kanyang mukha at halos bumakat na sa isang damit ang kanyang mukha dahil sa latay na halos buong katawan niya ay puspos ng sugat at ng mga dugo. Dahil po sa mga paghagupit, dahil sa mga paghampas, dahil sa mga pagtadyak, at dahil po sa mga pagdura, at ganun din sa kasamaan ng tao na ginawa sa ating dakilang Panginoon. Kaya po ang ating dakilang Panginoon, hindi siya nagsalita nung siya'y hatulan na kahit nung makarating siya doon sa bundok ng Golgotha. Na ang nangyari, tinulungan siya ng isang alagad upang buhatin ang krus para lang maitayo siyang muli. Makarating lang siya doon sa isang bundok na inihanda na doon siya parurusahan ipako sa krus. At pagkatapos mo doon, ang ating dakilang Panginoon nakarating doon sa bundok ng Golgotha. At nangyari, pinahiga siya sa krus, hinubaran,
At ganun din, binutasan ang kanyang mga kamay. Ang isang kamay, nung mabutasan na, ipinasok doon sa dulo ng krus. At pagkatapos po doon, nung inilalapat na ang kanyang kabilang kamay sa kabila ng krus, hindi magpang-abot sa butas. Ang ginawa ng tao, tinalian sa kanyang kamay at hinila upang umabot lamang ang kanyang kamay doon sa butas. At pagkatapos po doon, ipinagkalob din ang pako sa kanyang dalawang paa at nilagyan ng isang karatula sa itaas, Jesus, hari ng mga Hudyo. Ito ang hari ng mga Hudyo, ang ating dakilang Panginoon. At pagkatapos po doon, nung itinayo ang cross at ito'y tinalian sa tulong-tulong ng mga kawal, ang nangyari po, halos mawalan siya ng buhay dahil sa lalim ng hukay nung bumagsak ang cross na yan. Na halos ikamatay ng ating dakilang Panginoon, pero dahil nga meron pa siyang dapat nagampanan, kaya po siya naipako sa cross.